Sumainyo ang kapayapaan. Lahat ng kabanalat, kabutihang salita't gawa, walang pagmumulan kundi amang dakila. Sa tao tinatala, sa isip ay nahayag. Tao ang tatanggap kung loloobin nilang ganap. Sapagkat ang puso nila'y kaugnay sa Ama, nagkaroon ng pagtibok at nabuhay na ganap. Di ganang katauhan kundi ganang Kanya, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mapalad ka, sapagkat ang kababaan ng loob ang naghari sa iyo, kaya nakatanggap ka at nakadama. Hindi mo pinagmasdan ang sarili mo kung ano na ang kalalagayan mo ngayon, kundi itinalaga mo ang sarili mo kung sino ka noon. At yaon ang hindi mo marapat mawala magpakailanman. Sapagkat kaya nga't lumaalakas ang loob ng tao, tumataas at nagkakaroon ng pakpak na nababalik kung magkamisan dahil nanahan sila sa sarili nilang talino't lakas. Nanahan sila sa sarili nilang galing at walang ipinangangalandakan kundi ang kanilang kakayahan. Pinangangalandakan man kung magkamisan ng Ama, ngunit naroroon pa rin ang batid mong hindi siya. Sapagkat alam ng Ama't batid niyang ganap kung ano nga ang kaloob at kaisipan ng nilalang. Kaya't tarok na tarok niya kung sino ang tapat, kaya't mapalad kang Kanyang anak. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Alala, umbaga, masusukat mo lamang ang tunay na sukat ng katauhan mo kapag ika'y tinimbang at sinukatan. Subalit kailanman sinukatan ka man at tinimbang, hindi matatarok ang iyong kalooban. Ngunit ang Ama, batid na batid niya ang lahat. Makikita lamang ang katarukan ng kaisipan at damdamin, hindi sa nilalaman ng karunungan, kundi doon sa nilalaman ng abot kakayahan ng Ama. Kaya't kung papaano ang tao ay natututo, hindi ganang sila ang may gusto. Tulad rin naman ang hindi mo ganang kagustuhan, ngunit naganap sa iyo. At nang natanggap mo, di pinagmalaki mo ito. Kundi naroon ka pa rin sa kababaan at hindi mo inaksi sa isip mo'y Ama. Kundi lahat ng naganap sa iyo, batid mong hindi ganang iyo at hindi ganang sa Kanya ang mga bagay na ito, kundi pahiram sa iyo. Kaya't nang napahiram sa iyo, tiningnan mong mabuti siya. At nang tinamasa mo naman, dinilimot mo siya. At yaon ang naging dahilan at kaparaanan kung ba't nakadama ka. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Paano nga ba yumayabang ang tao? At paano nagiging malaki ang pananaw niya sa sarili? Kapag nandoon na yung sarili niya, na kaya niya na, para bagang wala ng Ama sa kanya. Na siya na, ngunit hindi pala, samantalang binigay lang pahiram ng Ama. At ang taong nasa kababaan, tulad ng sinambit mo, nakapagsasalita ka ng hindi mo alam, batid mong hindi sa iyo, kundi sa Ama na pala. Naganap ang sa buhay mo, nang hindi batid mo, ito'y sa'yo, kundi batid mong sa Ama pala. At yaon ang napakahalaga. Yaong ipagkatiwala mo ang anuman sa kapwa mo, kalakip yung pagtitiwala at katapatan. Kaya't kung paano ikaw ay nakadama, paniniwala mo at pagtitiwala sa mga nangangasiwa ay gayon, sapagkat kung paano ka nagiging matapat sa kanila, may kalakip din, nagaganti ang Ama, may tapat din sa iyo. At sa tuwing na iyaon naman ang sinasambit niya, hindi man magpakatapat ang lahat sa iyo, ngunit kung ikaw ay tapat, may lalapat ding matapat sa iyo ang Ama. At yaon ang nais ng Ama. Sapagkat siya ang nag-aakma, siya ang naglapat ng palad, at siya rin ang magtutugma sa lahat.
Kaya't kung papaano pinagtugma-tugma't pinaglapat-lapat niya ang kanya, pag-iisahin niyang ganap ang pagiging marapat. Ang may pandinig ay nakarinig. Ganang katauhay di nyo nga mawawaan ang aking tinuturan. Ngunit tulad ng sinambit mo, pandama lamang. Yaon ang pinakamahalaga, sapagkat kung uunawain mo man at di tatanggapin ang puso mo, wala pa rin pandamang mararamdaman ka. Ngunit di man mawawaan niya ang ganang tinuturan, ngunit sa puso mo'y tanggap mo kung sino ang Ama. Naroroon pa rin ang paghahari niya at mararamdaman nyo, buhay ang salita niya. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalaumbaga, ang nais ng Ama, habang itinataas kanya magpapakababa ka. Habang lumalawak ang sinasakop mo'y patuloy kang sa kanya. Habang dinaragdagan ang sa iyo'y lalo mo siyang alalahanin. At kapag naroroon ka na, tanda ay huwag lilimutin. Sumain niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sadyang napakahirap unawain ang mga kataga kung walang pangunawang nagahari sa isip at damdamin ng tao. Yaon ay ang banal na espiritu. Sapagkat ang kataga sa banal na aklat ay di tao ang nagsulat at hindi tao ang nagtala, kundi tao ang nagsulat. Sapagkat walang makapagtatala ng ganitong mga talinghaga, ng ganitong mga kataga, kung tao lamang ang kakatha. Ibig sabihin, nandoon ang paghahari ng Ama sa bawat katagang binabasa ng tao sa lupa. Mula sa Eklesiastiko, pati salita ang kahirap bigkasin, ano po? Eklesiastiko, ang pagsasalita. Ganun ang Ama, sa salita pa lamang naliliglig niya na yung tao. Pag niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayok ay sa hurno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya ay nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggat hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo makikilala ang tunay niyang puso't diwa. Buhay ba ang Ama? Yaon ang Ama. Tarok niya lahat ang isip at damdamin ng tao. Ngunit, hindi lahat ng tao ay binigyan ng karunungang makatarok ng salita ng kapwa-tao. Subalit ang Espiritu niya, lahat ng tao ay tarok ang salita nila. Buhay ba ang Ama? Ang lahat ng salita ng tao ay natatarok, nalilirip ng Ama. Ngunit ang tao ay anong karunungang meron siya para arukin niya at malirip ang salita ng kapwa niya? Subalit nang dahil sa kanyang espiritu, doon nakikita at napatotohanan ng Ama ang espiritu niya ay totoo at makatotohanan sadya siya. Kaya naman, ang bawat salita ng kanyang espiritu nalilirip ng Ama. At ang bawat nangungusap na anak niya na may espiritu, batid din naman niya. Buhay ba ang Ama? Kung hangad mo'y katapatan,
ito'y iyong makakamtan. At may susot mo pa iyan, wari barikit na balaban. Ang ibong magkakatulad, sama-sama sa hapunan. Pag matapat ang gawa mo, ikaw rin ay magiging tapat. Ang kasalanay naghihintay sa gumagawa ng masama, parang leong nag-aabang na anumang masisila. Sapagkat ang isip ng mabuti, wala nang hinahabiyaan kundi pawang kabutihan. Kaya hindi pumapasok sa kanyang kasama ng kaisipan. At ang masamang isipan nananahan sa taong masama ang inahangad at pinapangarap. Ngunit ang mabuting mga layunin at mga mabubuting inaasam, tanging sa Ama nagmumula. Kaya't nalilirip ng Ama ang mabuting anak niya, natatanto naman ang mga anak niya, yaong mabubuting layunin niya. Kaya't kapag nagnasa ang mga anak niyang gumawa ng mabuti, ang unang tatanggapin nila ay Ama muna. Buhay bang Ama? At kapag natanggap na nila ang Ama'y magaang-magaan na, para bagang dalubhasa ka na, hambing sa nagluluto, kapag napakagaling niya na't dalubhasang magluto, alam niya na yung sangkap, timpla-timpla. Alam niya ng sangkapan yung kung gaano karami yung tubig, kung gaano karami ang asin, kung gaano karami ang ilalagay niya sa level na kanyang lulutuin. At siya unang Ama, alam niya lahat ang sangkap na marapat sa mga anak niya. Kaya kapag tinitigan niya yung anak niya, alam niya yung kakayahan ng bawat isa. Alam niya yung karupukan ng bawat isa. Alam niya yung katapatan ng bawat isa. Alam niya yung taglay ng bawat isa. Kaya't kapag may nakita pa siyang hindi kanya, ang nais niya ay magbago pa. Buhay bang Ama? Kaya naman yung mga totoong nagpapakatotoo sa kanya, wala nang hinahangad kundi ang masunod ang kanya. At sa pagsunod naman nila, hindi sila nahihirapan, hindi sila nasasaktan, sapagkat kay gaang sundin pala, yaong tunay na mabuti kaysa magpakasama ka. Buhay bang Ama? Kaya ang wika ng Ama, sumunod lamang kayo, makikilala niyong lubos ako. Makinig lamang kayo, mauunawaan niyo kung ano ang nasa ko. Kapag tumalima kayo, tuwirang makikita niyo kung paano ako gumabay sa inyo. Subalit kung sa pangungusap lamang kayo, at di niyo tutuparin ang sinasabi niyo, paano ko mapapatotohanang tapat din ako sa inyo? At kung papaano ako nagiging matapat sa inyo, hindi gawa-gawa ko lamang ito, kundi yaoy mismo ako, sapagkat tunay na kabutihan ang handog ko. Kaya't kung papaano ang tao'y nagmimithing bumuti, mimithiin niyang ako'y tanggapin niya. At kapag natanggap niya ng lubos ako, mapapatunayan ko sa kanyang mabuti nga ako. At kapag napatotohanan kong mabuti ako, siyang anak kong sumunod sa akin, bubuti rin ito. At kapag bumuti siyang totoo, tunay na magkaisa nga kami, bilang ako'y magulang niya at anak ko naman siya. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tandaan mo, kung may lilisan mat lumilisan sa mga guro mo, daratalang takda, hahanap-hanapin pa rin la kung papaano yung pinagmula nila. At hindi ka dapat mabahala. Hindi pa ganyan ang eskwelahan mo. At mismo, ang prinsipal mo'y batidyan. Sapagkat sila, di man makausap ni Apo Kunching, alam nila kung papaano umaangat ang rent ninyo. Anong tawag na rent? Hambing lamang kayo sa nangungupahan dito sa lupa. Sapagkat sa Ama ang lahat, at kayo ay pinangangasiwa. Kaya yung rank na tinatawag nyo,
kayo ang nakababatid kung paano ito ay nababago. May ranking ang tao. Subalit, iba yung rank dito sa lupa at iba yung pagtatalaga ng Ama sa mga anak niya. At ang pinakamahalaga, natutunan nyo kung paano ang tunay na pagpupundasyon. Sapagkat kung ang mga bata ay natututong magkatakot sa Ama at kikilala sa Kanya, kayo ring mga nagtuturo di mahihirapan. Ngunit yun ang hindi gusto ng tao sapagkat kumisan ito lang ang gusto. Ngunit kapag ginusto ng tao ang pagmamahal at ganito, pinagsabay, walang hirap, walang sakit, mapalad pa nga kayo. Kahit sabihin pa, mababa lang, siguradong sweldo. Si Apo Kunching walang siguradong sweldo. Subalit, sigurado sa Ama. At siyaon ang ibig kong ituran. Kung ang tao'y kinikilala ang Ama, sinisigurado ng Ama, walang lalagpas na araw na di makikinabang siya. Kaya lamang ang tao'y sa pakinabang kumisan, hindi mo na unahin tanggapin ng Ama at kilalanin ang inahanap na'y pakinabang. Ang wika ng Ama, mga anak, hindi kayo maaring hindi makinabang sa akin kapag ako'y natuntun nyo at nakilala. Sapagkat kung paano mga pagpapalay hawak ko, maari ko rin ibigay ito. Buhay bang Ama? Sino baga ang nagpapasibol ng damo sa parang? Sino baga ang nagpapalago at nagpapabigay ng mga anak na lumalaki ng mga perlas sa karagatan? Sino baga ang nagpapalaki ng mga dambuhalang isda? Walang tao ni isa man. Pagkagaling-galing man ng tao, pagkagaling-galing man ito, walang nagpapalaki ng isda sa karagatan. Ano baga ang ibig kong ituran? Ang isda sa karagatan ay ang Ama nangangalaga, nagpapalagot, nagpapaunlad. Oo, binigyan ng kaisipan ng tao, maglagay ka ng ganito doon para daluyan ng isda. Mag-ipon sila doon. Kundi loloobin ng Ama, di tutungo roon. Ngunit siya, kapag sinabi niyang, dito kayo sa dakong ito magkalumpon, magagawa niyang lahat, sa gumpol silang lahat. Sapagkat kung paano ang perlas ay walang bumuhay na tao sa lupa, kundi ang Ama mismo ang nagbuhay at nagbigay buhay sa perlas sa karagatan. Kaya naman ang tao lang ang sumisisid at kumukuha, ngunit di nagpapaalam sa Ama. May nagsasabi man lang ba, Ama, pahingi nga ng perlas mo, sisisid ako sa dagat. Wala. Kuha lang ng kuha ang tao sa mga nilikha niya. Maliban na nga lamang ang ginawa ng tao, eto, naggawa ng pispan. Eto, siya ang nag-ari at may-ari ng pispan. Siya ang mangangalaga niyan. Ngunit kung di loloobin ng Amang mga anak ang mga isda niya, hindi darami sila. Kung di loloobin ng Amang magsilaki sila, hindi lalaki sila. Kung di loloobin ng Ama na ito'y mapalawak at mapalago niya, walang lalago. Kahit ano pang talino ng tao, bakit pinangangalandakan kuminsan ng tao ang galing at talino nila? At yaon ang hindi nababatid ng marami. Dito ngayon papasok ang sasabing, sino kang magaling at nagmamagaling? Sapagkat di nila natatarok kung sinong nangungusap. At di nila nababatid kung sino naglalahad. Sapagkat ang pananaw nila ay pagkatao. Kaya natututo silang magsalitang mayabang ka. Ngunit ang katotohanan, silang nangungusap ng mayabang, ang mayabang na nilalang. Sapagkat di nila kayang tanggapin ang katotohanan, Ama ang may pundasyon ng lahat. Mga mahal, mapalad kayong nagpakababa. Mapalad kang nilagak mo sa Ama. Mapalad kang binibigay mo sa Kanya. Sapagkat habang binibigay mo sa Kanya, siya naman ang mangangalaga sa pinagkakaloob mo sa Kanya. At siyaon ang di batid ng tao, sapagkat kuminsan ang akala ng tao, siya nagpundasyon, siya ang nagkaroon, siya ang nagkaloob, siya. Ngunit kung di loloobin ng Ama, mayroon ka ba? O tao, ang may kalusugan ka lang at malakas ang katawan, isang puhunan, sapagkat gaano man limpak na sa latipin mo at sa lapi mong nasa sayo, kung may karamdaman ka, magagawa mo ba ang lahat ng gusto mo?
makapagsasalita ka ba at may pupundasyon mo ba ang gusto mo kung wala ka ng ulira? Kaya't ang tao dapat mag-isip ng mag-isip. Hindi ganang kanila ang ginagawa nila. Lahat ay pahiram lamang at binigyan ng karapatan. Kaya't kung may isip lamang ang tao, tunay na may pagkilala sa Ama, marapat ng mga pinagpala siyang higit na mabubuti, sapagkat sila ang may karapatan na binigyan ng Ama. Ngunit ilan kaya sa naangat sa lupa at lumago ang kabuhayan na ang Ama nga ang nasa puso nila? O tao, di malilinlang ang Ama kailanman. Ngunit ang tao, kapwa-tao ay malilinlang, subalit ang Espiritu kailanman ay hindi. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala, umbaga, magagawa lang ng tao ang lahat ng gusto niya kapag may puhunan siya. Nayaong may gusto rin wala lang magawang puhunan siya. Subalit ang puso nila'y tapat at makatotohanan. Kanino ngayon ang tama't tumpak? Sa may kakayahan kaya nakagagawa? O sa nagpapakatotoong puso't isipan ay sa Ama? Diyan ngayon sumusukat ang Ama sa mga anak niya. Hindi sa nagagawa, kundi sa nilalaman ng puso at sa nilalaman ng isip. Sapagkat alam ng Ama ang adhikain ng sinuman, kilala ng Ama ang pangarap ng tao. Subalit siya kailan makikilala, maliban tanggapin sa puso ng bawat isa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala, umbaga, masaklap tanggapin ito ng tao. Ngunit siya ang pawang katotohanan. Mahirap tanggapin ito ng tao. Ngunit sadyang totoo ito. Kaya't kung ang tao ay totoo sa Ama, mararamdaman nila ang puso nila'y sa Kanya. Kaya't kung ang sa kanilang puso'y sa Kanya, di sila maninimdim malulumbay kailanpaman. Kaya't kung papaano siya'y nanghahawakan sa aral ng Ama, patuloy namang ibibigay ang mga salita niya. At kung papaano na ibabahagi ang mga aral niya, at nagsasabuhay naman ang mga tumanggap na anak niya, mapapatotohanan ang salita niya ay walang pagkabula. O mga minamahal, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ay, Panginoon ko. Kahirap pong unawain, pag wala kang pangunawa. Subalit kay daling unawain. Nawa, bigyan kayong pangunawa. Isa lang naman ang tumbok dun ang tunay na kalaliman at kagustuhan ng Ama. Huwag mong ipahigit ang sarili mo, kundi siya muna. Buhay ba ang Ama? Kaya kuminsan ng tao, dumaranas ng pagpupuyos, ng pagdaramdam, dahil doon sa nabigo siya, pinahiya siya, di siya pinakinggan, hinamak siya, kinutya siya, o binaliwala siya. Yun naman ang tao. Paano naman siya natutuwa pag nararamdaman niyang mahalaga siya, minamahal siya, pinakikinggan siya, sinusunod siya, ginugusto siya? Ngunit gaano katotoo na yung pandama mong iyon sa kapwa mo ay totoo nga sila? Ngunit ang Ama, siguradong sigurado, lahat ng ginahanap mo sa kapwa mo'y nasa Kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya lahat ng mga anak niyang nakadama na, hindi malirip ng puso nila paano nagaganap yaong gusto nila. At paano nilang magawa-gawa yung hindi nila kayang gawin sa una. Kaya habang naaaliw sila, nasisiyahan, natutuwa, lalong nag-aalab ang puso nilang tumanggap
tumupad at sumunod. Doon kumikilos ngayon yung katapatan, pagiging makatotohanan, at pag-asa mo'y Ama lamang. Buhay bang Ama? Subukan ninyo, kayo rin mismo sa sarili nyo yung masusubukan nyo. Halimbawa, may binili kayo. Gustong-gusto ninyo. Subalit itong binili nyo pala na ito, sa tingin nyo'y napakaganda. Nang ginamit mo'y sira agad. Hindi ka kaya magalit? Sapagkat tingin mo'y napakaganda, ngunit nabigo ka pala. Bakit? Sapagkat, kung halimbawa ay damit, tingin mo'y kaganda ng tela, hindi mo binusigsig, hindi mo tinignan mabuti kung ang tahi maganda rin. Ang Ama'y iba. Kapag nakita niya yung mga anak niya na sumusunod sa kanya, nakikita pa rin niya yung kung mayroong kislot na iba pa. Sapagkat siya ang tunay na pangsuring mabuti at tunay na walang mali kung magsuri. Buhay ba ang Ama? Kaya naman ang dahil mahal ng Ama ang mga anak niya, yaong sumusunod sa Kanya, inaalagaan niya. Pinatatatag niya. Ayaw niyang mapingasan tulad nito. Gusto niya'y laging, kumbaga sa damit ay laging naka-extra. Banat na banat, unat na unat, at walang kulo-kulobot. Ganun ang Ama. Ngunit kung hindi mo pa siya ganang kilala, at ang pagkilala mo sa Kanya ay mababaw pa lamang, kay dali mong mabagot, kay dali mong mabugnot, kay dali mong magsalita ng kung ano-ano pagdaka sa iyong bunganga. Bakit? Kaya nakikita doon yung matimyas at binli kapag binistay. Sapagkat doon nakikita ng Ama yung siya ang nasa puso na magtitimpi na, nakapagtitimpi. Ngayon, nang makita ng Ama, tunay na itong anak ko, ang laki na ng pagtitimpi niya. Tunay na itong anak ko, ang laki ng pagbabago niya. Doon mo unti-unti ngayong mararamdaman kung paano nga siya at kung sino nga siya. Ngunit paano mangyayari yaon? Maraming anak niya, sagana sa salita, kulang sa gawa. Sapagkat ang gusto nila, sila ang masunod, ang kanila ang masunod, huwag ang Ama. Sapagkat akala nila, sapat na yung nanalangin, sapat na yung nagbigay, sapat na yung nagsimba, o kaya'y nagbasa ng Biblia. Ngunit di nababatid, ang alam at gusto ng Ama sa inyo, puso ninyo'y mabago. Buhay bang Ama? Kaya naman, ikaw mismong anak niya na nagbago, ikaw ang makakadama, ikaw ang makakakilalang unang-una sa sarili mo, masusubok mo sa papaanong paraan. Kung sa dating buhay mo, kapag may nawala ka, nagngingit-ngit ka bang hindi mo nakikita? Hinayang na hinayang ka. Subalit nang nasa sa Kanya ka na, alam mong bawat nawala sa iyo'y may papalit siya. Hindi mo guguluhin ang isip mo. Hindi mo pahihirapan at di mo pababayang makabigkas ng masakit ang bibig mo at di mo hahayaang masaktan ang puso mo. Kaya, haharapin mo yung iba na dapat mong gawin. Isasantabi mo yung nawawala at ibigay mo sa Ama kapag gusto niyang ipakita. Bubulaga pa yan sa'yo. Ganun lamang ang nais ipabatid sa inyo.
Ngunit sino ang magpapahayag nito kung ganang isip nyo'y pagkatao? Ano baga ang ibig kong ituran? Bakit nagpupuyos ang damdamin ng tao kapag hindi pa niya nakamta ng gusto niya? Bakit nga ba? Halimbawa'y gusto niya umunlad ang buhay niya. Sulong dito, sulong diyan, sulong dini, sulong doon. Hanap buhay, lahat sinuong. Wala pa rin nababago. Sapagkat may kulang. Ang gusto niya ang sinusunod niya, ang kanyang pangarap ang hinahanap niya, ang kakayahan niya ang ginagawa niya, ang talino niya ang pinangunguna niya, ngunit may kulang sa kanya. Yaong pagsasaalang-alang sa marapat magbigay ng kagaanan ng loob, kapayapaan ng isip, at mabilis na pagtanggap sa iyong mga hinahanap. Ngayon, kung nasa kanya ka at nakilala mo siya, nandoon yung pagtitimpi at pagbabata, naroroon ang paghihintay. Kaya ang bawat araw mo'y patag ka, hanap buhay ka lang ng hanap buhay, kalakip nito'y pagdulog at pananalig at pag-asa. Kaya naman hindi mo namamalayan, aba, isang araw, ang dating pagsisilid mo ng gasolinang 5 galon, ginawa ng ama mong 1 drum, sapagkat nakita niya nang mapagtiwalaan ka sa karampot, pwede ka palang pagtiwalaan sa marami. At siyaon ang ama, ang nasa niya, anak kanya, 1 guni mo sa kanya. Mahal kanya, mahalin mo siya. Pinahahalagahan ka, magpahalaga ka sa kanya. Sapagkat ang bawat pagpapahalaga mo, karagdagan ng lakas mo, at bawat paglalakas ng katawan mo, karagdagang tibay mo. Doon ngayon pumapasok, anak, masdan mo ang palad mo. Hindi mo kayang basahin yan, at hindi mo kayang tuntunin kung ano ibig sabihin yan. Ngunit ako, anak, alam ko. Kaya kung ibibigay mo sa akin, di kaya ituturo ka. At yaon ang kulang sa marami. Hanap dito, hanap doon, ngunit ang dapat magpakita ng kanilang hinahanap, di nila hanapin. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya naman itong ama, hambing sa isang magulang na mapagmahal sa anak, na sa tuwing may makitang hindi nararapat sa kanyang anak-anak, hindi tama iyan. Anak, ganito ang gawin mo. Subalit itong anak na wala pang pangunawa at di malalim ang unawa, ano ang itutugon sa iyo? Lahat na lang kay nakita mo. Ito ang kaya ko. Kung bastos sa salitang tao, kung walang modo sa salitang tao, sutil sa pananalita ng ama. Kaya naman, dahil pagmamahal mo'y naroroon, inuunawa mo itong walang pangunawa. Sapagkat dahil may unawa ka, naunawaan mo ngayon itong nagsasabing walang kauna-unawa. At siya unang ama, inuunawa niya ang mga anak niyang walang pangunawa. Binibigyan niya ng unawa ang lahat ng tumatanggap sa kanya't naghahanap upang makasumpong. Kaya naman, kung musmus ka pa sa pananampalataya mo, kanyang binabata hanggang lumago at makalagok ka ng ganap sa kanyang salita. Makakain ka na ng kanyang gawa, sapagkat alam mo na kung paanong pamamaraan nang dahil nabuksan na ang iyong diwa. Mga minamahal, napakagaan tanggapin. Napakahina ng tao, ngunit ang amay malakas. Kaya kung saan ka mahina, sa tuwin ay humiling ka na palakasin ka niya. Saan ka ba mahina? Sa iyong galit, madali kang magalit. Saan ka pa mahina? Sa iyong pananalig, madali kang magupo ng mga pinagdaraanan mo.
Saan ka mahina sa pag-asa mong may magagawa siya? Sa kanyang pag-asa, sa kanyang ligaya, sa kanyang buhay. Ba't di mo gawing siya ang pangunahin mo at nang ituro niya, ibigay sa iyo kung paano lahat para sa bukas mo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kaya't ang mga nakasumpong sa kanya at totoong tinanggap na siya, apuhap nila ang aral ng Ama. Hinahanap-hanap ng diwa nilang mga salita niya. Ninanamnam nila at binabaybay ang mga aral niya, sapagkat ito ang nagpapasiglat, nagpapalakas ng loob nila. Sapagkat ito ang nagbibigay kasiyahan ng puso nila. Sapagkat ito nagpapalikas ng kanilang mga kalakasan. At ito ang nagiging paraan para lalo nilang makita ang liwanag ng buhay. Kaya naman, bawat araw nila, naroroon ang katawang gumagalaw, ngunit hindi ganang sila mismo, kundi Ama. Kaya't ang bawat pagtupad at paggalaw nila, nilalagak sa Ama. Kaya't ang bawat paglalagak nila, nangunguna ang Ama. Kaya't kung paano nangunguna ang Ama, hindi nila namamalayan, aba, hapon na naman pala. Gayon ang Ama at yaon ang mga anak niya. Kaya't kung paano ka tumutupad bawat araw, bilangin mo ang 12 oras. Nasaan ba ang Ama sa iyo sa 12 oras na yon? Meron ba siya? Sumainyo ang kapayapaan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, kapag nasigurado mong meron siya, manalig ka, may para sa iyo. Sapagkat sinama mo siya sa bawat araw mo, at kapag dumating ang gabi, sumapit na ang gabi, suriin mo ngayon kung nakapaglagak ka ng 12 oras, ilan ang kanya. Kapag nasuri mo, mayroon din para sa kanya. Manalig ka't umasa, mayroon din para sa iyo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Subalit kung maghapon inisip mo ang problema mo at wala siya sa iyo, di matatapos ito. Subukan mong problema mo, ihihain mo sa kanya at panaligan mo siya. Tapos niya ito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Sapagkat ang taong gumagawa ng problema niya, ngunit ang Ama tagalutas ng tapat na mga anak niya. Sumayin niyong paghahari mula ulong gantalampakan, mapuspos kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ang may pandinig ay nakarinig, naway nawawaan ninyo ang mainam, banayad, at maliwanag na pag-uulat sa inyong lahat. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tandaan ninyo, ang magulang na mapagmahal sa kanyang anak, ayaw niyang may kapintasan ng anak niya. Ayaw niyang makitang nahihirapan ng anak niya. Subalit kung niloob ng Ama iyon para kay subukan niya bilang magulang, alalahanin mo siya, nagbata rin siya sa mga anak niya. Gayon, kapag naalala mong binata ka rin ng Ama, nang hindi ka pa nakakakilalang lubos sa Kanya at di mo pa siya natutunton, batahin mo rin ang anak mo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sapagkat isang araw, kung paano ka nagising at nakilala mo siya, gigisingin din niya ang anak mo, gigisingin din niya yung kapatid mo, gigisingin niya rin ang kapatid mo sa laman at espiritu, gigisingin niya rin ang asawa mo, gigisingin ang lahat ng gusto mong magising. Sapagkat siya ang tagagising, hindi ikaw. Sapagkat anumang gising ang gawin mo sa tao, kung hindi niya nagigising, hindi na siya mabubuhay. Ngunit siya, namatay man, mabubuhay pa rin niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alalahanin nyo kung sino kayo noon upang di masaktan kayo kapag may nakikita kayo hindi nyo gusto sa kapwa nyo. Sapagkat kung ngayon ay mabuti na kayo,
Maaalala nyo, noon din nagkamali kayo. Sapagkat walang taong matwid pagdaka ng isinilang hanggang sa lumaki. Kundi lahat ay nagkamali, nagkasala. Ngayon, nang magising ka sa katotohanan, nagbago ka at pinagbago ka ng Ama, makikita mo rin, kapwa mo'y mababago. Sapagkat hindi lamang ikaw ang nais ng Amang magbago, kundi lahat ng anak niya, kaya't ang totoong pagbabago sa Kanya nilalagak ito. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama. Iba-iba ang kaganapan sa buhay ng tao. May magulang na nagsusumamo na dinudulog ang anak. Gustong magbago. Meron namang magulang na ang anak niya ay gusto nang gamitin ng Panginoon, pero hindi pa mapaniwalaan kasi hindi siya ganun. Pero mas mainam ang magulang ang mauna kaysa anak, ano? Tama po ba? Napakarami namang kaganapan. Ang anak ang nagsasakripisyo sa kanyang magulang. Isang kaganapan, halimbawa, kung nasa mabuting kaisipan ng tao, sasabihin bang, hindi ako nasisiyahan dyan. Bakit? Ang Diyos ba doon at Diyos din ay iba. Sumainyo ang kapayapaan. Sa makatwid, kapag hindi ka nasisiyahan dito, doon din hindi totoo ang Diyos mo. Bakit? Bakit po? Kung tunay nung naramdaman ng puso ninyo ay Ama, kahit saan kayo, pumaruot, pumarito, pantay lang pandaman nyo. Ngayon, kung sasabihin nyo, pag nandoon kayo, maligaya kayo. Pag nandyan kayo, maligaya. Totoo, nasa Diyos na kayo. Ngunit kung sasabihin nyo, doon masaya kayo, dito hindi. Halimbawa lang po yaon. Hindi sinabing kayo yaon. Ngayon, kung kayo iyon, bahala na po kayo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Gayon lang naman kasimple. Gaano man kagandang sinasabi ng kapwa mo kung masamang pumapasok sa isip mo, walang maganda. Ngunit, para sa sinasabi ng kapwa mo'y masakit, magandang pumapasok sa iyo, magaan sa dibdib. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Tabi kayo, tabi. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na.
ako sa inyo may nakalaan. O, ayan, para marami kang yuwi. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroon magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Sa tatlong araw, wala na yan. Buhay ba ang Ama? Kay buti ng Ama, idakila niya. Maari nga pong hindi nyo maunawa ang ganap, ano po. Subalit, hindi ko po sasabihin ako'y dalubhasa o ako'y dalubhasa na sa karunungan ng kalooban ng Ama. Sapagkat hindi naman po lahat ibibigay ng Ama ora mismo eh. Hambing sa mag-aaral, step by step po yan. Ay unang grado, pangalawang grado, pangatlong grado, di po ba? Hanggang sa matapos ka na. Sa madaling salita, habang ika'y nakikisuyo sa Ama, ano ba ang dapat mong gawin? Magmamatigas ka ba sa Kanya? Magmamataas ka pa ba sa Kanya? O magpapakababa ka at mangangayupapa ka? Habang hinahanap mo siya, magmamadali ka ba? Hindi mo siya makikitang mabilis. Hindi mo siya madadaba sa mabilis. Hinay-hinay. Sapagkat nandoon siya sa katahimikan para madama mo siya. Kaya't hinay-hinay. Sulong, magpunta ka ng palengke, mararamdaman mo ba ang Ama? Magpunta ka ng mall, makapangungusap ba siya sa'yo mismo sa kaguluhan? Kaya sinabi ng unang-una po, mga minamahal ko, ito po ang binabalik niya. Constancia, anak ko, tandaan mo, hindi ako nananahan sa kaguluhan at kalituhan, sapagkat ako ang kapayapaan at kabanalan. Taglay ko ang kabutihan, kaya't ang taong litong-litot gulong-gulo ang isipan, di ako makapangungusap kailanman. Buhay bang Ama? Kaya kailangan, kung nalilito kayo at nagugulumihanan, lumuhod po kayo. Kung di na kayo makaluhod,
Hindi naman niya sinabi sa banal na aklat, lumuhod ka eh. Paggalang na lang yung pagluhod. Meron bang nakalagay sa Biblia na lumuhod? Nang panahon ni Moises, inalis ang panyapak nang umakyat siya sa bundok. Panahon ni Abraham, panahon ni David, panahon ni Job, panahon nilang lahat na mga nauna, walang nakalagay doon, lumuhod ka. Kundi sila mismo ang yumukod. Nang panahon ng ina ni Samson, ang nagpatotoo ay mga anghel na nakakausap. Papaano eka? At nang mapatotohanan, sila'y nagsusunog para yung langhap yung uso. Ngayon, wala nang sinusunog. Pati kilay mo, hindi maaring magsunog ka ng kilay para maging dalubhasa ka mag-aaral ng Diyos. Hindi tulad ng pag-aaral na sinasabing pang-eskwelahan, nagsunog ka ng kilay. Na ibig sabihin ay nag-aral ng mabuti. Ngunit sa pagkadalubhasa, sa banal na salita, hindi mo kailangan sunugin mo kilay. Ibig sabihin, hindi mo kailangan magpakadalubhasa ka, susunugin mo yung kilay mo. Ibig sabihin ay magpapaka dibdib ka. Sapagkat ang Ama nagdaratal niyan. Kaya di hirap ang utak mo. Kaya't ang sinabi niya, kapag ang salita ko ang pinaghari mo, anak, walang isip na mahihirapan ka at walang utak na mapapagal. Sapagkat dumadatal niya ang pusa, hindi katulad ng pinag-aaralan mo yung lesson plan. Pinag-aaralan mo yung mga subject kung ikay nag-aaral. Sapagkat ang banal na Espiritu ang nagtataglay niyan at nagbibigay. Kaya naman, hindi lahat ay ginawa niyang mangangaral. Ngunit lahat ay dapat ay tagapakinig. Hindi niya lahat ginawang manggagamot. Ngunit dapat ikay manalig na gagamutin. Sapagkat lahat ay dapat magtiwalang Diyos ang nangungusap, Diyos ang nanggagamot. Sapagkat kung hindi mo yan pagtitiwalaan, wala mababago sa iyo bilang anak niya. Sapagkat gaano man ang pagmimithi mo, nakita mo yung kapwa mo, ganun ang ginagawa niya. Kagaling niyang mangusap, kagaling niyang gumanap, kagaling. Hindi mo kayang nakawin yun. Hindi mo kayang bilhin yun. Walang bayad doon. Di mo rin pwedeng hiramin sapagkat kanya yon. Kaya wala kang dapat gawin, kundi ikaw rin magtiwala sa Amang Mahal. Buhay bang Ama? Sa gayon, hindi mo man makuha yung nasa kapwa mo at hindi mo man matularan nung ganang kanya, may ituturo naman ang Ama sa iyo para mabuksan ang unawa mo at makamtan mo rin kung anong dapat para sa iyo. Hindi naman bagay yan na pwede mong kainggitan. Na kapag nakita mo sa kapwa mo'y bibili ka. Bibili ka. Bibili ka dahil naiinggit ka. Sa kaloob ng Ama, hindi nakakainggit. Kundi dapat magsumakit, magsumikap ka. Ikaw rin maganap sa buhay mo ang ikay kalugdan ng Ama. Sapagkat lahat ng tao, gusto niya'y malugod siya. Hindi naman maaaring sasakyan niya na kapag nakita mo'y pamarisan mo kung ano ang latest, sabi nila. Dahil may pambili ka, kung mas maganda yung sa kapwa mo at may pambili ka, pagagandahin mo pa yung para sa'yo. Hindi pwedeng gayon sa larangan ng pagpapakabanal. Sapagkat sa larangan ng pagpapakabanal, walang bagay na kapantay. Walang salaping mayahambing para kamtin mo yaan, kundi magpakatotoo ka lamang. Kaya naman, kapag ikay naging ganap at lubos ang pagtitiwala, hindi ka man ginamit ng Ama mangaral maggamot, ngunit ikay gagamitin sa kanyang kabutihan. Buhay bang Ama? At siyaon ang katotohanan, sapagkat tanggapin at hindi mula sa unang tipan. Ilan na ang mga tao, ngunit ilan ang naitalang ginamit na propeta. At kung sasabihin naman ng tao, noon yun, ngayon hindi na. Sino ang Diyos mo?
Gayon pa lang noon yon at ngayon. Ngayon, sino ang nangungusap sa iyo? Wala ka palang pagtitiwalang noon may ginagamit at ngayon ay hindi na't pwede at wala na. Wala kang mababago niyan. Sapagkat ikaw rin pala hindi pwedeng gamitin. Dahil yung kapwa mo hindi mo pinaniniwalaan. Maging ikaw man, dahil wala palang ginagamit, ikaw rin wala ng pamaraan para magbago ka. At siya ang pawang katotohanan. Sapagkat, kung ikay nagtitiwalang may magagawa ang Ama noon, ngayon at kailanman, ikaw rin tatanggap ka. May Diyos pala na kaya kang baguhin. Buhay ba ang Ama? At kung nagtitiwala ka noon ang pagtupad ng Ama, ngayon ang pagtupad niya at sa susunod pa ang pagtupad niya ay iisa lamang, magtitiwala kayong mahiwaga siya. Mahimala siya, dakila siya, sapagkat siyaon ang taglay niya. Sapagkat noon, ngayon at kailanman ay hindi nagbabago siya. Ang kapangyarihan niya ay di napipingasan. Ang kakayahan niya ay di kukulangin. Ang kamatayan ay wala sa kanya. Ang tao ang mamamatay. Buhay ba nga, Ma? Kaya nga, kung tunay na ang tao'y sa kanya, habang naririnig niya yung mga aral na mabubuti, tuwan-tuwa siya. Ngunit kapag hindi kanya ang damdamin niya, kapag tinatamaan, galit sila. Bakit? Ang pananaw at paniniwala'y pinatatamaan. Ngunit ang katotohanan, walang alam ang nangungusap na ginagamit lamang. Kaya naman, nang dahil hindi kanya galing at hindi sa kanya nagmulang salita, hindi na yung pinag-aralan. Kusang numuluwal, kusang dumaratal, alam mo palang hindi pinag-aralan, pagtiwalaan mong ito'y pahatid ng Amang mahal. Buhay ba ang Ama? At gayon dapat ang isip ng tao. Sa halip na gawing negatibo, positibo mong gawin ang lahat sa buhay mo na kayang gawin ng Ama. Ano man ang posible, gawin niyang posible sa iyo. Kaya tanggapin mong negatibo na dapat araw-araw hindi ka na magkasala. Tanggapin mong positibo, mababago ka ng Ama. Katotohanan, sa isip na masama, huwag kayong patatalo. Gawin yung labanan nito nang matalo ang masama at ang Amang manguna. Sa isip na mabuti, panahanin nyo na upang kung papaano nananahan ito, huwag nagiging positibong galit kayo sa tuwina, kundi laging positibong magbagong buhay na. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat ang plano ng Ama ay di plano ng tao. Ang plano ng tao ay maaring mapihit at magbago. Ngunit ang Ama kapag ayaw niyang baguhin, hindi niya mababago at di niya babaguhin. Subalit siya, kapag plano niya hindi para nararapat, ikaw mang na plano, hindi niya bibigay sa iyo. Tandaan ninyo, hawak ng Ama ang buhay, ilagak sa Kanya. Ipagkatiwala sa Kanya at siya ang mangunguna. Doon mararamdaman, mabuti pala siya. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Subalit wag nyo nang suriin ang kapwa nyo. Mabuti pa siya, magandang buhay. Mabuti pa siya, ganito buhay. Mabuti pa siya, sapagkat habang sinusuri nyo, ang mabuti pa siya, hindi ka magbabago. Ngunit tanggapin mong ganyan ang kapalaran mo, magiging masaya ka. At kasabay ng pagiging masaya mo, patuloy kang umasa, balang araw, baka baguhin din ang buhay mo. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sapagkat, yaong salitang buti pa siya, may kalakip na inggit. Sapagkat di mo sasabihin niyang mabuti pa siya, kung tunay na walang inggit. Sapagkat matutuwa ka, ay kaganda. Mabuti na lamang at ganun ang naging buhay niya. Gumanda. Subalit, mabuti pa siya, meron siya nun, ako wala. Inggit yan. Selos yan. At siyaan ang nakamamatay na kalalason.
Ngayon, makita mo sa kapwa mo'y maganda, ay mabuti siya pinagpala. Ako rin balang araw. Sapagkat mabuti isip mo, kaya't naging mabuti ang pandama mo. Mga minamahal, gayon lang kasimple. Kapag ang nais mo'y gusto mong matupad, gawin mong marapat, sa puso mo'y Ama ang tanggapin, at ikay kanyang tatanggapin ganap. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. O aking Ama at Ama nila, sapagkat Ama ka ng buong sandaigdigan, Ama ka ng kaharian ng langit at kaharian ng langit na walang kapantay. Kung magkagayon at tuwiran niyang ikaw, ang sa kanila'y kinamtan at tinanggap na lubusan, maliwanag ang pangako mo. Ikaw ang kaaliwan, ikaw ang kalakasan. Kaya't kung paano sila naaaliw at lumalakas sa pananaw mo, gayon din patuloy mong isisilid sa kanila ang marapat na pangunawa upang patuloy na lumakas at sumigla pa yaong pananalig nila sa iyo. At gayon ka nga, Ama, kaya't patuloy ko namang hinahayag at iniulat, yamang ito ang nararapat at nasa mong matanggap nilang lahat. At di nila ito matatam at makakantan, kundi sa iyong kanang kalooban. Kaya't ang samo ko sa iyo, Ama, buksan mo sila't nang makaunawa. Ang mga naghahanap ay masumpungan kang ganap, at ang mga tumanggap, sila'y mga galak. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Purihin mo, anak, ang Ama. At pinagtibay kayong mag-asawa. Sapagkat kung hindi, ako bilang tao talagang gusto ko pakumpain mo anak mo, di ba? Bakit po? Una, nagka-dengue siya. Pero di nila alam. Kaya sabi ko, sige, dalhin nyo na sa ospital. Paano nyo na? Di po, dito. Ang wala silang kamalayan. Kinakausap ko man sila, sabi ko, Ama, nananalig po sila at alam mo po kung ano ang damdamin nila. Huwag mo pong pahintulutan na mapahamak itong batang ito. Siya'y pagalingin mo. Gamutin mo na. At bilang tao may takot, baka sisihin ka, di ba? Kaya sabi sa kanya, matibay ba ang pananalig nyo? Sulong kung ano pananalig nyo, ibibigay ng Ama. Di tinuro kung anong nararapat. Nawala ang dengue. Eh, paano po ba nakikita yung dengue? Ay, ako nang nakakaalam, no? Nagkaroon naman ng napakalaking. Ganon din yung anak niya na nauna. Kung ibabase mo yun sa teknolohiyang science, science technology, iba nang gagawin doon. Either nakapakapain o ipapates. No? Sasabihin ay, naku, eka, nagkaganyan, eka yan, sigurado eka'y kulani yan kasi humina baga. Yun ang komplikasyon eka ng patay na. Check up, check up, check up. Kaya sabi ko, doon sa mga nagsasabing pa-check up, manghingi ka ng pera. Ano po, ganyan naman ang tao Kueka, baka mamatay ang anak mo. Ba't di mo pa pa doktor, di mo pa check up? Salita na salita, walang gawa. O ba't di mo bigyan ng pera pag sinabi mong pa doktor mo? Di sana kumikilos ka. Buhay ba ang Ama? Ang hirap sa tao Nakueka, baka kung anong mangyari sa'yo. Ba't ka doon ka nagtitiwala? Ba't yung kasabay ng pagsasalita na yon? Eto pera, pa-doktor mo, may nagawa ka. Tama ba? Sapagkat wala namang bawal dito na magpa-doktor. Walang bawal dito magpa-hospital. Hindi binawal sa inyo. Ano lang ang bawal? Ang mayabang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At ano pa? Yung walang tiwala sa Ama. Para naman bang
Kapag in-hospital kayo, talagang ligtas ka na. Wala na sanang namatay sa ospital. Tama ba ka? Tinatama lang naman ang mga sinasabi sa inyo, magpa-doktor kayo, magpa-hospital kayo, kaya lang wag kayong mangutya. Dahil di rin naman kayo sigurado kung mabubuhay kayo doon. Saan ang siguradong buhay nyo? Sa Ama. Tama po ba? Sapagkat siya ang tunay na manggagamot at buhay. Ngayon, ipagtiwala mo sa Kanya, kasabay noong pagpapacheck up mo, pagpapagaling naman niya. Buhay ba ang Ama? O ngayon, niloob ng Amang magtibay siya upang patotohanan naman. Kahit pala sa ordinaryong panggagamot, sa natural na gamutan, ang sakit pala'y may kagalingan. Kaya naman, i-consider mo ang kapwa mo na na-confine. Ikaw ay sa bahay lang. Pag ba ayaw kang pagalingin ng Ama, kahit nasaan ka pa'y gagaling ka. Ngunit kapag gusto kanyang gumaling, ikaw kaya kung may pera lang doon ka gagaling. Kahit wala kang pera, kung gusto niya, mabubuhay ka rin. Buhay ba ang Ama? At siyaon lamang ang pinapaliwanag sa inyo at maliwanag na pinapahayag. Ngunit huwag niyo sabihin, bawal, bawal, bawal. Hindi kayo binawal uminom ng gamot. Hindi kayo binawal magpa-doktor. Hindi kayo binawal na magpa-hospital. Ang binabawal sa inyo ay yung mawala ng tiwala sa Ama, tiwala nyo sa tao. Buhay ba ang Ama? Ano ang ibig sabihin? Kapag may tiwala ka sa Ama, ay hindi mo sasabihin, ay pinagaling ako ni Apo Kunching. Sapagkat si Apo Kunching hindi nagpagaling. Ay magaling yung doktor ko, sapagkat yung doktor na hindi magaling. Sinong magaling? Ang Ama. Sapagkat doon na susukat ngayon at nakikita ng Ama kung sino nangangalandakan sa Kanya. May nagawa ka ba sa kapwa mo? Isipin mong wala. Sapagkat kung di sa Kanya, wala ka magagawa. Upang di ka tumaas ang pananaw mo sa sarili mo at di ka maging mayabang na tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siyaon ang Kristo. Sapagkat ipinalagay niyang ang Ama lahat. Kaya't di nagyabang, nagsalita ng kung ano-ano. Mga minamahal, sa tao lamang ang sakit, sa tao ang pandama, ngunit ang tunay sa Ama lahat ang buhay. Kaya sa inyo nyo ilagak ang paniniwala at pagtitiwala at sa Ama nyo ibigay ang pananampalataya. Buhay ba ang Ama? Mahal na mahal po kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Kaya, ginagamit ka ba ng Ama? Binibigyan ka niya ng tunay na halimbawa naway mapakita mo sa iyong kapwa. Pagpalain kayo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Lahat naman tayo po ay yung niluluto ng kapwa natin, kinakain natin, di po ba? Yung ginagawa ng kapwa natin, kaya rin natin gawin kung may kakayahan tayong gayon, di po ba? Ngunit yung ginagawa po ng Diyos ay di natin kaya, di po ba? At yung pagkain ng Diyos ay di natin kayang kainin kung hindi natin siya tatanggapin. Ano po ba yung pagkain na yan? Ano po ba? Yung salita niya, hindi naman siya kumakain, di ba? Di ba? Kumakain po ba ang Diyos? Parang hindi siya kumakain eh. Kasi wala siyang pagkain. Di tulad ng tao. Napakabait nga niya eh. Binigyan niya ang pagkain ng tao, siya hindi kumakain. Di niyo po ba nasuri yan? Di niyo kayang suriin, ano? Sapagkat wala kayong pansuri. Ngunit dahil ang Espiritu, totoong-totoo, siya mismo, alam niya, ang kanyang pinagmulan ay di kumakain. Siya nagpapakain. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama?
Kaya, kung tunay ka mapagmahal, pag nagpakain ka, sigurado pakakainin ka. Sapagkat, ang amay gayon, ang nagpakain na anak niya, alam niya at kilala niya, kaya pakakainin din niya. Ngunit siya hindi kumakain. Ano ibig sabihin nun? Ganyan ang ama, puro bigay lang, bigay. Siya hindi humihingi ng kapalit. Kaya, kung makikilala mo siya, sabihin mo naman, salamat po Diyos ko at binuhay mo ako. Makontento ka naman, kahit sa simple lang, nang maging masaya ka. Masiyahan ka naman, kahit ano lamang, nang matuwa ka. Ngunit huwag kang reklamo ng reklamo sa buhay, para di nababagot ka. Sumayin yung kapayapaan. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kapag natutong na kontento't nasiyahan ng tao, sigurado, makakalaya na siya. Saan? Sa laging hinahanap niya yung wala sa kanya. Laging ginugusto niya yung hindi kanya. Laging iniisip niya yung mahirap isipin. Sapagkat kapag nasa ama na siya, siya lahat ang pipihit niyan. Siyang magpapabago niyan. Sapagkat tinanggap mo siya at pinanguna, ituturo niya lahat sa iyo para masaya kang anak niya. Buhay ba ang ama? Kaya naman, dati kapag isang putahe lang ang ulam mo, reklamo ka ng reklamo. Nung nagkaroon ka ng pagtanggap sa kanya, hindi ka na naghahanap ng maraming putahe, lalo ka naman binibigyan. Sapagkat di ka niya pakakainin ng asin lamang. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, sapagkat kung paano ka noon na hindi pa siya kilala, ay kumakain ka. Kung kailan mo ba siya kinilala doon, kagugutumin? Common sense, wika niya. Sumayinyong kapayapaan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Sa tuwin na itandaan nyo, maraming pamamaraan ng Ama sa buhay nyo. At kung pinakikita niya at pinadadama niya na ang lahat ng pamamaraang iyon, kasalanan mo na kung hindi mo pa makamtan. Sapagkat siya ay buhay at kilalanin mong buhay nang sa tuwin ay may magawa siya sa iyong buhay o anak niyang mahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ang tao reklamo ng reklamo Alam niyo po ba kung minsan nakatayo ako dito pumuputok yung buto ko. Masakit. Pero, pag sinabi niyang, baba anak, baba. Hindi baba. Lakad anak, lakad. Di mo namamalaya, nawawala. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Bakit? Kung tunay po kayong mananampalataya, tunay ninyong nakilalang Ama, basahin niyo yung Biblia na 13 taong dinudugo. 12 taon. Ayun, nawala. 38 anyos. Taon na nakaratay. Tuwing pupunta doon sa Ilog Jordan, nakakalawkawin ng anghel, hindi na makaabot. Inabutan ng Kristo. Anong ginawa? Bitbitin mo kayong higaan mo, pinasusong ba doon? Sa tuwing darating po ako dito, hindi na ako makaabot. Kasi lagi po akong may nauuna. Ano sabi ng Panginoon? Sulong bitbitin mo, higaan mo. Ba't hindi niya sinabing, hindi nga po ako makalakad O nung yung hinugos sa bubong, nananampalataya ka ba talaga? Ba't di mo na alam yan? Bumangon ka, Maraming tao din na makasingit. Hinugos sa bubong. Tinuklap ang bubong. Ano ibig sabihin nun? Literal na binabasa ng tao. Binuksan ng Ama ang pangunawa nyo. Nabuksan ng Kristo ang pangunawa nyo. At nang lumakad ka sa tuntunin niya, bumangon kang dipilay, tao. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Kaya nang sabihin sa'yo, anak, bumangon ka. Bumangon ka naman sa katotohanan.
At nang makabangon ka sa katotohanan, lahat na kaya mo. Nakalakad ka ng diretso, nagawa mo ang para sa Ama, at ginawa niya ang para sa iyo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At siyaon ang mga hiwagang dapat niyong pagnilayan. Ang babaeng balo. Ito pa ba ay gaganti mo sa akin? Wika niya kay Eliseo. Pagkatapos ng lahat, sige, kaya pasok mo ang anak mo. Dinapaan. Hindi pa rin binibigay ng Ama. Dinapaan. Hindi pa rin binibigay ng Ama. At pinalabas. At pagkatapos ay dumulog. Binigay ang buhay. At binigay sa ina. Mga minamahal, kung unang hakbang ng buhay nyo, hindi kayo pinagbigyan. Kung pangalawa ninyong pagdulog ay di pa rin kayo pinagbibigyan, huwag kayong tutugot. Maaring ibigay din ng Ama sa habag at awa niya dahil sa pagmamahal niya sa inyo. O tao, katotohanan ang tinuturan ko. Ba't man tinuran kong humayo kayong mapayapa, muli nagdatala ko ng marapat. Upang sa paghayo nyo'y daladala ng isipan ninyo, patuloy kayong manalig at magtiwala, may bukas pa sa inyong lahat. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Habang nabubuhay ka, huwag mong papatayin ang pag-asa mo. Habang nabubuhay ka, huwag mong aalisan ang karapatan ng Ama sa buhay mo. Habang nabubuhay ka, lagi mo siyang alalahanin sapagkat siya'y Ama mo, Diyos mo, tunay na buhay mo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ala, malapit na po ang ating Santo-Santo, no? Ano kaya ang gaganapin? Hindi ko pa po alam kung ano ang tuto pa rin sa mahal na araw. Hindi ko pa po alam. At kung ano man ang ibahagi niya at ipatutupad niya, alam kong bilang sumusunod lang at nagpapaalipin, alam kong kaya dahil siya ang may gusto. Kaya sa inyo pong lahat, ang pinakamahalaga, huwag ihanda ang pera, huwag ihanda ang bulsa, huwag ihanda ang pagkain, ihanda ang puso nyo at isipan. Bakit? Sapagkat kung paano nyo ginugunitang may tagapagligtas, gunitain nyo kagustuhan ng Amayaon, kaya't siya ang asahan ninyo. Bawat segundo ng buhay nyo, bawat pintig ng puso nyo, alalahanin nyo, may Amang kaugnay sa buhay nyo. Mahal na mahal ko kayo. Pagpalain ka sa paghayo mo at angkinin mo't panaligan. Di lamang sa buong panahong nagtatrabaho ka at sumasakay ng barko'y gayon na lamang. Angkinin mo't panaligan, may pagbabago rin niyaan. Sumayin niyong kapayapaan, pagharian kayo. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. O aking Ama at Ama nila, tinuran mo ang marapat sa kanila, matantunawa ng diwa nila, buksan mong ganap sila ng makaunawa ng totoo, sapagkat ikaw ang buhay at sigla, igawad mo sa kanila. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Tayo na po.